Hello mga kapatid, magandang gabi bayan. Kasama ko ngayon si Brother Jerry Duhay Lungsod, galing siya sa Manila. At itong karanasan niya ay maganda po itong karanasan at maka-inspire sa atin sa paglapit sa sakramento, sa katotohanan ni Kristo at sa grasya ni Kristo. At pinagaling po siya ng Kristo sa pamagitan ng katotohanan at grasya, no? So last week, 2 weeks ago, 2 weeks na dali. So ngayon, tunghayan natin, but before that, naghihintay tayo sa mga nanood sa atin, bro, dahil prime time ngayon, alas 6. At kumusta po? Greetings muna tayo, bro, sa mga kakilala mo o pamilya mo na nanood ngayon. Shout out ko lang yung anak ko, baka nanood ngayon sa Manila. Sa Mindanao din, sa mga kapatid ko sa Mindanao. Sa Manila? Sa Manila, anak ko lang doon. Anak mo lang. Sige po yung anak mo. Inday Sara, baka napanood mo ako. Pwede naman ma-replay. Ingat ka dyan. As, Tajimar, baka nanood ka ngayon at sa kita kanina. Amping. So, ngayon mga kapatid, greetings muna tayo si Ricardo Adolfo Yuson Jr. nanood sa atin, bro. At si kapatid na TC Mayuno, Annabel Babera, si Anisha Uro Inuk, nagtanaw na to, si Mimi Mumar, nagtanaw na to karon. O si Gunya Dina Wanaw. So ngayon, bro, mga kapatid, hindi natin patatagalin dahil very inspiring po itong storya ni brother. Pakinggan lang natin yung kanyang storya. Bro, kumusta? Sa ngayon, padre, taga saan ka, bro? Sa Manila? Valenzuela, dre. Pero Valenzuela. Bisaya ko, ang magulang ko, taga Zamboanga del Sur. Taga Zamboanga del Sur. Saan sa Zamboanga del Sur? Mulabi sa Mulabi. Sakop yan sa Diocese of? Pagadian. Pagadian din. Nandun yung sikat na healer. Si Batang Healer. Sa Mahayag. Diocese of? Magkalapit lang na bayan yan. Yung sikat na healer na Batang Healer sa ano. So ngayon, bro, ano yung pero matagal ka na sa Manila, no? 24 years na. Nandun sa Manila. Abotante na ako doon. Abotante ka na doon. 24 years na ako nakatira doon. So 24 years na po, pero Bisaya siya, pero nandun na siya sa Manila for 24 years. At bakit, ano ba yung dahilan na sino yung sa inyo na makapunta sa St. Michael Exorcism Center? Ang umpisa niyan, Dre, nung, di ba, pabalik-balik yung sakit ko mula 2009 pa. 2009? Oo, hanggang ngayon. Nung na-assign ako sa inadala ako sa Ormoc. May project yung amo ko sa EDC Power Plant. Balik-balik yung sakit ko, tapos di ako nag-overtime pagdating namin sa tinitirahan namin na hotel. Yung libangan namin, YouTube lang. YouTube. Sa YouTube, manood lang kami sa YouTube. Yan yung pinakalibangan. Libangan ninyo. Akala ko siya. Sa YouTube. Ngayon, nakita ko yung debate ng SD versus yung debate ko? Debate mo. SDA. Ngayon, naano ko ba nabinyagan ako ng SDA? Nabinyagan ka pala ng SDA? Nabinyagan. Di ba, pag umpisa sinabi ko ngayon. Tapos, sabi ko, panoorin ko nga ito. Nung panood ko, sabi ko, yung mga paliwanag ng SDA, walang katotohanan kasi wala silang ebidensya ba. Tapos first time ko na nakita na panood na may pare pala na debater. Ngayon 2022 yon. Tapos naghanap ako ng ibang mga debate. Napanood ko na naman yung debate mo na ay inisiyata yun. Si Ramil Parba. Tapos ang topic yata truth search yata yun. Mm. Doon ko na may pala, may totoong
iglesia pala. Parang niisip ko, proud ako na bumalik ako sa Katoliko. Pagbalik sa Manila, 2023, pag may load ako, yung pinapanood ko, naghahanap ako ng mga debate. Tapos bigla kong yung mga mo sa talk mo sa kuhan, yung nagtuka Spiritual warfare. sa Secure. Napanood ko yun Secure, Margo sa Tubig yata yun. Margo sa Tubig. Tapos may parang si Pinyan sa Bunga del Norte yata yun. Tapos doon ko nalaman na pag yung lagi palang lumalapit tayo sa albularyo, masama pala yun. Tapos bawat albularyo, natandaan ko yun na parang sinabi na bawat albularyo may yawa na may habak na. May accompanying spirit sila. Oo. Isa dami na ng albularyo na nalapitan ko. Parang natakot ako. Tapos narinig ko pa na parang sinabi mo na dahil nagkakasakit yung tao dahil sa kasalanan din. Kaya parang napaisip ako, kaya siguro ganito ako dahil sa mga kasalanan ko rin. Yun yung dahilan na nag-isip na ako paano ako makalapit sa sa Facebook ka? Sa Facebook. And then, kumusta bro? Anong mga rason bakit ka lumapit sa St. Michael's Exorcism Center? Nung huli na, 2024, 2023, pininto ko na sa anak ko na masama pala yung paglapit natin sa albularyo. Tulungan mo ako na makalapit tayo sa sa exercise nga. Dahil nandoon pa ako sa Manila, nagtrabaho. Na parang nawala na sa isip namin yon. Tapos 2024, nagkasakit ako. Bumalik yung sakit ko. Kasi kahit anong tawag ko doon sa manggagamot, kahit anong gamot niya, parang hindi na tumatalab. Kasi 2009, una, sakit ko dito sa mata. Tapos bumabalik pagka 2011, nadagdagan na naman itong, parang may pinapasaan ako ang bigat. Basta, nabigat? Tapos 2013, ito naman, parang tinusok. Basta, tinusok ng pako. Parang tinusok. Pati yung likod ko dito. At 2024, yun parang yung, tinusok din likod mo? Yun yung, parang dandahan bumabalik yung mga sakit ba. Ngayon, 2000 na? Yung 2024 na. Tumawag ako doon sa pinakaunang albularyo na linapitan ko sa yung sa Bayog sa Buanga del Sur. Kasi, pwede siya gumamot na sa cellphone lang. Online. Tapos pwede din siya mag-blessing ng tubig, panghapla sa olive oil. Tubig lang. Tapos pero hindi siya pare. Hindi siya pare. Lang siya. Pero mag-bless. Lang siya, normal na tao. Pero siya, active sa simbahan. Ano yung di ko lang alam kung minister siya. May din siya, may kapilya din eh. Tapos may kapilya. Pero yung mga albularyo may kapilya naman. Pero pag mapista, nagbimisa din yung pare doon. Tapos pag may mga seminar sa bayan, nag-attend din siya. Tapos ang nangyari, panay tawag na kasi pabalik-balik yung sakit ko. Tapos mga yata yan, September, nung last year, kasi yung mag-asawa niya manggagamot, yung dalawang mag-asawang gamot eh. Yung babae ng nakasagot, sabi ko, ate, parang pinako yung tuhod ko. Dito na naman, di ko lang pwede ito dyan kasi mawala naman eh. Sabi niya, sandali alamin natin. Tapos maya-maya sabi niya, ay dong yung lula mo, kailangan magpamisa ka sa simbahan. Yan yung dahilan na napako. Nagkasakit ka. Hinihingian ako ng pamisa ba? Sabi ko sabi ko sa kanya, sige pagka kaya ko nang tumayo kasi dito ba tupi padre. Maglakad. Tapos
sabi niya, ano ka, kumbaga sa Bisaya, mga muyo ka. Parang hingi ka ng Patawad. 3 araw nun, kalakad-lakad na ako, pinilit ko talaga magsimba para lang makapamisa din. Wala pang 3 araw, itong kabila na naman. Lumipat. Sabi niya, ay yung lulula mo pa rin dong, yung sa kabilang side naman. Kabila, yung sa side ng mama ko. Yung side ng papa ko. Pamisa. Di, gano'n, nagpamisa na naman ako uli. Wala pang 1 linggo, yung likod ko na naman, parang tinusok. Di ko nga matupi yung baywang ko. Sabi niya, ay, yung tiyuhin at tiyahin mo. Ay, naalala ko yung talk mo nga, na magkunwari na lolo yung mga demonyo. Pero napilitan pa rin akong sumunod kasi wala naman akong malapitan. So, maganda namang magpamisa sa mga patay. Pero, hindi sila ang dahilan na nagkasakit ka. Dahil wala naman silang kapangyarihan, kailangan nga sila ng prayer sa atin, di ba? Opo. Sa ano pa? Tapos, wala pang 1 linggo, yung tiyan ko na naman, parang bilog na tumatakbo dito. Pero yung nasakit ko dati na yung parang tinusok dito, dandang bumalik na. Saka yung pinako dito, saka dito, dandang bumalik. Pero hindi 100% masakit. Siguro mga 50-50. Pero ang pinaka masakit talaga, yung bagong niya, takbo dito. So, nagpa-check up ka ba sa doktor? Hindi pa ako nagpa-check up noon. Kasi, doon pa ako nagpansa niya. Sa albularyo? Albularyo. Sabi niya, may bayad ba sa albularyo? Wala namang bayad. Pero, siyempre, pag medyo gumaling ka, bigay ka rin ng malaki-laking donation. Kasi parang, Pero yung ibang albularyo na lapitan ko, mangingi talaga. Daming albularyo na hingi. Pero yun, hindi lang hingi. Tapos, yun nga, sabi niya, sige, alamin natin. Sabi niya, dong yung rebulto na Senior Soroki na na-bless ko kasi ubos ako Wala bang ilaw? Sabi ko, matagal lang walang ilaw. Sabi niya, ay, ilawan mo dong kasi kaya nagkasakit ka kasi madilim daw. Doon ako. Doon ako na sabi ko, tinawagan ko yung anak ko. Yung kuan ng albularyo, yun ang finding niya, sabi niya. Sinabi na ni Father yan na narinig na natin, lumapit ka pa. Kaya sabi ng anak ko, yung lalaki. Yung lalaki dito. Tapos kuan yun, December yun. Nagpa-check up na talaga ako. Pero yung mga sakit ko noon, walang mga finding lahat yun. No finding. Oo, pati yung sa mata walang finding. Normal yung mata mo. Normal, pati yung likod ko, normal yan. Tapos sa planta namin, buwan-buwan may doktor. Tapos taon-taon may libreng medical. Provide ng kumpanya yan. Tapos nung pumunta na ako ng doktor, sabi ng doktor nag-handle sa akin, sabi niya, magpa-medical ka, ultrasound ka para makita natin lahat yung sinulat niya yung dapat nung lumabas yung resulta, binala ko sa kanya, binasa niya. Sabi ng doktora Carion, sabi niya, Daddy, may sakit ka sa akay. Sabi niya ganon. Tapos sabi ko, Dok, gagaling pa ba ako nito? Sabi niya sa akin, nakakalungkot, Daddy, kasi walang gamot talaga yan. Sa atin yan, mag-iingat ka lang sarili mo, tapos kung anong sabihin ko, iwasan mo, sundin ko yun. Pagkain. Pagdating ko sa bahay, parang dandahan ko tanggap na hanggang dito na lang yata ako. Tapos parang, pahina ako ng pahina. Tinawagan ko yung anak ko. Sabi ko, gusto kong lumapit sa simbahan para iniisip ko na makakumpisal ako. Tapos yung mga habak ko, balik ko. Yun lang iniisip ko noon. Noong una.
Di, 3 araw yata, inom ako sa gamot sa binigay ng doktor. Nangati yung buong katawan ko, pati palad, pati talampakan. Bumalik ako sa doktora, sabi ko, Dok, bakit ganito? Nangati ako. Sabi niya, normal lang daw yun, mawala daw yun. Tapos binigyan na naman niya ako ng panibagong gamot. Sinusunod ko lahat na binigay niyang gamot. Wala pang 1 week, hindi na ako makakain, Padre. Kasi parang lahat nanonosok sa lahat na balat ko, pati ulo. May tutusok. Oo, na parang balahibo na sobrang kate. Tapos pag kumain ako, parang sumasalubong yung hangin na may kasamang mga balahibo. Ubuhin ka. Di na ako makakain. Ngayon, tumawag yung anak ko sa Mindanao, sabi niya, kung kaya mo umuwi pa, uwi ka dito para malagaan ka. Di, umuwi ako. Tapos, dandahan akong, yung yelo na yung mga balat ko. Pati kuko, pati mata, pati yung kuko sa paa. Pagdating ko doon sa anak ko, sa Maranding Lalalanaw del Norte, sabi ko, samahan mo ako sa dito nga sa Bohol. Gusto kong, Father Darwin, sabi niya, maghanap muna tayo dito sa malapit, baka mayroon. Kasi dahil nga sa financial din, Dre. Financial reason. Tapos, nung nalaman nung may tiyahin ako sa San Pablo, Zamboanga del Sur, unahan sa Pagadian. Nung nalaman niya na nandyan ako sa Maranding, tumawag na doon daw muna ako mag-stay para makakain ako ng maayos kasi tabi sila ng dagat, mura yung isda. May mga gulay sila na sariwa. May maraming pagkain na bawal sa akin yung mataba, yung mga matikain kasi nasa atay nga daw. Hinatid muna ako sa anak ko doon sa kuan. Habang naghanap yung anak ko, nandun ako sa San Pablo. Kahit anong ipapakain la sa akin, isusuka ko pa rin. Pero sa gabi, halos umaga-gabi, lagi kong hiningi sa Panginoon na, Panginoon, sana malakas pa yung katawan ko. Basta makalapit lang sa simbahan na, makakumpisan, ganun ba? Sabi ng tiyahin ko, parang iba na yung sakit mo, hindi normal yan. Sabi niya, tuob kita, Dong. Sabi ko, insi tawag ko sa tiyahin ko. Hindi na ako lalapit ng albularyo, insi. Sabi niya, hindi naman to, wala namang orasyon to, lana ko lang to galing si Kihor. Sabi niya, wala namang orasyon. At saka hindi ka pa nakalapit sa simbahan. Sabi niya gano'n. Ngayon ako, nakakalukbong ako ng kumot, tapos nakapatong ko sa dahon ng badyang. Pinuusukan ako. Siguro mga 20 minutes. Nang wala ng usok, tinanggal yung habol. Ang daming buhangin pa rin nakuha. Buhangin, mga parang balahibo ng baboy dito. Tapos yung mga buhok na parang ginupit, pantay. Nakalimang tuog kami, marami pa rin nakuha. Tapos tumawag na yung anak ko, Papa, kunin nga kita bukas kasi may nakita na kong exorcist sa Alanipaw, Lalalanaw del Norte. Parang malapit lang yung bayan sa anak ko. Parang nagpasalamat, tapos Panginoon, sa sarili ko lang ba, thank you Lord na kita na, mamatay ako basta kumpisalban lang. Papunta namin doon kasi sa isang bisis lang siya mag-healing. Unang Biyernes, unang buwan. First, Friday. Tuwing 6 a.m. hanggang 7. Maaga kami pumunta ng anak ko. Tapos sabi ng anak ko, pwede pala magpa-blessing ng sacramentals gaya dyan. Hindi ako makalakad, Padre. Nalalayan ako. Kasakay ko sa motor, ang anak ko,
nahawakan niya ng kamay ko, kuan talaga sa baywang niya, baka mahulog ako. Talagang hirap na ako maglakad. Payat ako ngayon, pero mas payat ako noon. Tapos, kuan pa, yellow pa yung balat. Kumusta yung kain mo ngayon? Ngayon, okay na. Kahit ano pa ipakain mo sa akin, basta masarap. Nag-control lang ako. Tapos ang nangyari, na ako, nahiling na ako. Lagi kong mainom sa yung sa olive oil. Sabi ng anak ko, haplasan mo yung sakit mo. Mula noon, parang makain ako ng mga 3 subo, ganun lang. Tapos, yung kuan kasi, yung kumpisal na huli, dahil doon, sabi ng staff yata, pagkasabi doon sa anak ko, na kung saan kami na bilong yung anak ko, simbahan, doon daw mag-kuan. Oo. Sa parokya lang. Sa parokya. Pagka Biyernes kami doon sa pagka Merkules, doon yung Marandi. Sa parokya ninyo. Oo, Rizal. Tagapagadian ang nagpanapari noon kasi parang malapit ng mahal na araw noon. Parang may seminar, may seminar yata yung Paris Maranding doon sa Iligan yata. Tapos yung tagapagadian na pare ang pumunta. Tapos pumunta kami ng anak ko alas 5 ng hapon kasi alas 5 yung umpisa ng misa. Hindi pa nakapag-umpisa ng misa. Sabi yung mga kuwan doon sa kumbento. Staff. Staff. Sabi, sir, antayin niyo lang si Father dyan. At kapag antayin lang niya kung papayag ba siya na kumbisa lang. Paglabas ng pare, kinausap ng anak ko. Sabi ng pare, okay, dito lang tayo. Nakatayo lang kami sa gilid ng kumbento, gilid ng simbahan. Kami katabi yun. Nung sinabi ko yung mga kasalanan ko nga mabigat, sinulat ko nga pero madami pa rin nakalimutan pala. Pinangaralan niya ako, tapos anong tawag? In-absolve. Oo. Nung inaano niya ako, Father, lahat ng laman ko gumagalaw. Gumagalaw, tapos yung bilog dito sa tiyan ko, tumakbo dito. Parang gusto kong isuka. Tapos na siya na mag-ano sa akin. Nag-pray sa akin. Hanggang dito lang, di ko na isuka. Pero kahit sabi niya, magsimba kayo ha. Sabi ko, opo, Father. Kahit pumasok na siya doon sa altar, kami papasok na rin dito sa may pintuan sa gilid. Parang gumagalaw pa rin mga laman ko. Tapos halos di ako makalakad, parang matumba ako. Tapos pagkatapos sa misa, inalayan ako ng anak, makasakay ako sa motor. Pag dating doon sa bahay ng anak ko, pagka kinagabihan, parang naramdaman ko na sarap na kumain. Hindi. Dami-dami na nakain ko siguro kung mga after the sacrament. Oo, mga dalawang sandok, maubos ko na. Malapit ng April. Schedule na naman sa yung kuan ko, medical. Kasi may minumonitor, kahit ngayon minumonitor pa ako ng doktor pagka April, umuwi na ako sa Manila. Medyo makalakad-lakad na ako. Pero hindi malakas. Nung resulta ng medical, sabi ni Dr. Carion, Daddy, ano bang pinaggawa mo sa probinsya? Bakit, Dok? Okay na sana yung result nung sa atay ko. Para kumbaga hindi na siya nag-worsen. Oo, kumbaga kung halimbawa 50% makikita niya, ganun pa rin. Ay, hindi ba siya lumaki? Ganun pag ng doktora. Ang inano niya, may diabetic ka naman. Mayroon daw akong diabetic. Saka may uric acid. Daming gamot niya. Ininom ko pa rin. Uwi ko sa bahay, parang dahan-dahan ako na parang lumalakas ako. Naghanap ako ng exorcist kasi naisip ko, mas maganda siguro mahiling ako lagi. Naisip ko. 2 buwan na hindi ako nahiling. Balik na naman yung masakit ko, yung dito. Pagdating ko nga dito,
Hindi ko, hanggang ganyan lang. Tapos yung mata ko, parang nakabaon lagi. Kaya, nung September, nandoon yung anak ko laki sa Manila, sabi ko, pinakausapan ko, yatid mo muna ako sa buhol. Para, di ko alam kung, sa loob ko lang, di ko alam kung mabubuhay ko ba ako, hindi. Tapos yun na, nung pagdating ko dito, nag-kumpisal ako, sabi ko lahat, gusto ko nang magbago din. Yun, dandahan na, palakas ako ng palakas. Pero yung sa resulta dito, di ko pa alam kasi sa November, check up mo. Di ko alam. Pero pakiramdam ko, gumaan Parang nawala na yun. Yun yung dahilan na nakapunta ako dito. Pero marami akong albularyo na nalapitan. Nalapitan? Oo. Grabe. Pero tumira ka dun sa bahay nila? Tumira. Yung una nilapitan ko sa Bayog sa Bunga del Sur. Halos mag-isang buwan ako doon. Stay ka doon? Yung leave ko 25 days lang. Lumampas. Tumawag na yung HR. Jerry, lumampas ka na. Sabi ko, ma'am, hindi ako magaling. Tapos, mabuti nung time na yon, kilala ko sa HR na. Tapos, bago ako umalis, nakita naman niya yung result sa medical ko na wala, pero may sakit ako. Walang finding sa doktor, pero nakita lang may sakit ako. Kaya pinayagan ako na mag-extend. Extend. So ngayon, kumusta na yung karamdaman mo, bro? Siguro, kung may natira man, mga 10% na lang. Father, tapos, kahit patakbuhin mo pa ako ng kuhaan. Tatakbuhin lang? Malayo-layo. So, pagdating mo dito, mahina na mahina ka? Oo. So, umirapan ka sa paglakad? Oo. At saka hihingalin ako pag maglakad ako ng mabilis-bilis. Malandi kang mahina. Oo. Ang tawag dito sa Bisaya, hingalin. Hangak. Mahirapan ka sa paghinga. Pero ngayon, makalakad ka na ng matulin. Takbuhin mo ko dyan, paikot-ikot. Praise the Lord. Pero yung parang tumusok sa'yo, ngayon, 100% na yung tumusok sa likod ko, tagos sa dibdib, 100% wala na. Tsaka dito na, pinako, 100% wala na. 100% wala na? Oo. Yung dalawang kamay mo, maitaas mo na. Oo. Iano ko, itaas ko. Kahit ganyan ko pa, oo. Masakit yun dati? Masakit para, di ba, pag pinako, halimbawa, pinako mo, matigas, ganyan ang sakit. Parang pakiramdam ko may pako talaga. Ngayon, ganyan ko pa. So yung dalawa, hindi mo maitaas? Oo. Pagdating mo dito? Naramdam ko na parang may pako talaga. And then, mga kapatid, araw-araw siyang pumupunta sa office for her deliverance. And then, nagsagawa din tayo ng prayer of exorcism sa kanya dahil walang findings yung kanyang karamdaman. At sa awa ng Diyos, 100% yung kanyang parang pako na tumusok dito. Sa dibdib. Parang pako din na tumusok sa dibdib at sa kanyang mata na wala na po. At yung improvement niya araw-araw po ay may resulta. May pagbabago. So, gumagaan yung gumagaan. So, ito'y palatandaan mga kapatid kung gaano ka importante na malaman natin yung katotohanan. Kaya may katikisim naman dito sa office natin. Thursday to Sunday, dapat kung makapunta kayo, dapat marinig ninyo yung katikisim. Importante po dahil yun po ang dahan-dahan na magmulat sa isipan at puso natin. Na marami pa tayong ginagawa na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Opo, Padre. So, ilang albularyo na lapitan mo? Halos 30 yata ang dami. So, 30 ka albularyo dahil 2009 pa itong sakit niya. Sa Manila, marami. Sa Mindanao, marami. At yung pagkain niya ay hindi wala na yung appetite niya. Wala na siyang ganang kumain. Pero ngayon, kumusta na bro? Sarap ng kumain
nawalan din ako ng panglasa kumain ng andun ako sa Manila na papunta na dito. On the way dito. So, ang gagawin mo lang bro, na patuloy ka sa pag-uwi mo sa Manila, patuloy ka na mag-receive ng sacrament. And then, alam mo naman, paano mag-deliverance. So, maggawa ka ng self-deliverance, deliverance mo yung kwarto mo, dahil sa pamagitan niyan, makas out natin yung mga evil eye na laging nagsagawa ng course sent, nagpadala ng curse sa atin araw-araw. So, alam na natin, at sana ma-share mo po yung kaalaman mo, lalong-lalo na yung mga walang financial, nahihirapan financially. So, sa pagdating natin programang ito, ay ma-empower natin sila to go to their priest, receive the sacrament. Diba? Sa pag-receive mo sa sacrament, doon na, gumana yung kain mo, di ba? Gumana, tsaka gumaan yung ko. So, ang kulang lang doon, hindi niya na-renounce yung maraming albularyo na ninapitan niya dito sa office. Bibigay natin yung solemn renouncement sa mga occult. I-pray niya talaga ito sa harap ni Kristo mismo sa Adoration Chapel. Kaya nga, sa office natin, may sarili tayo importante yung Adoration Chapel para yung mga tao haharap kay Kristo. At si Kristo na yun no? At ito ang ligay sa isipan ninyo, hindi si Father Darwin ang nagpagaling. Wala naman akong kapangyarihan. Si Kristo talaga, dahil sa harap ni Kristo, sinusurrender niya lahat. Yung mga amulets, yung mga 30 albularyo. Just imagine, ha? Dami. Ang daming mga albularyo na linipitan. And then kung para lang na gagaling, di ba? Yun talaga yung rason mo na lumapit doon. Wala naman akong alam na pwedeng lapitan. Maliban sa doktor. Oo. Sa doktor, wala ngang sa planta na pinapasukan ko. May doktor. May doktor. Buwan-buwan may doktor. Tsaka sa taon-taon, may libreng medical. Medical ko. Oo. Tsaka pag may project, halimbawa, gaya nung pinapadala ko sa Cebu. Bago kami padala sa project, may medical. Lalo na yung mga customer ng amo ko na mga power plant, mahigpit yun Totoo. Kaya, nagtaka ako, may sakit ako, pero pag medical, wala namang resulta. Walang findings. Walang findings. Grabe, no? Ilang beses ako pinamedical sa planta. Kasi, gaya nung pinadala ko ng Ormoc, tinanggihan ko sana, sabi ng operation manager namin, kailangan ka doon kasi ikaw lang na, siyempre, kumbaga, veterano ba? Walang makaalalay. Di napilitan ako. Wala namang finding doon sa medical, okay naman. So, pasalamat tayo kay Kristo, bro. Then, ito na yung dalawa lang yung dala ni Kristo, mga kapatid. Grasya at katotohanan. Wala na pong iba. No? At pasalamat tayo kay Kristo, bro, dahil pasalamat tayo kay Kristo, bro. Nagtatag siya ng simbahan, nagtatag siya ng mga sakramento, at ang simbahan din nagtatag ng mga sacramentals to protect the people of God from the spiritual harassment. Katulad mo, na walang findings, at damang-dama mo yung tusok, parang tumutusok ng mga talagang pinapako. Damang-dama mo. Oo, talagang araw-araw yun? Araw-araw yun. Walang oras? Oo. Magpahinga naman minsan, pero halos araw-araw, lalo na sa gabi talaga. Anong oras sa gabi? Umpisa na alas 7, ganon. Hanggang sa umaga na yan. So, grabe yung tension. Mahirap, naranasan ko, diba, pag sobrang sakit, di ka makatulog. Pero pag pagod ka pala, makatulog ka sa sobrang sakit. Pero kunti lang yung tulog mo, may isang oras. Pero ngayon, kumusta niya yung tulog mo? Okay na, Padre. Okay na. Praise the Lord, no? Yan po at yung conversion story mo, bro, i-share mo din. Yung pagbabago mo, yun talaga yung malaking milagro, bro. Yung pagkagaling mo. Importante talaga sa experience ko. Di lang doon sa kumbaga, di lang doon sa iniisip na gumaling. Ang importante talaga kung
isip ka na gumaling, magbago talaga. Kung may kasalanan ka, paano talaga? Sabihin mo kung magbago ka na. Grabe yung pagbabago ni bro. Pasalamat Very po sa challenging yung kanyang desisyon, no? And then, bro, salamat kaayo sa mga laging nanonood sa atin. 3,000 na yung nanood sa atin ngayon, bro. Total. At salamat sa inyo. At nag-share si Brother Jerry para ma-empower natin yung mga kaparian to share the sacrament of healing, confession, anointing of the sick, and Holy Eucharist. Walang makapantay na agimat doon. Walang makapantay na orasyon doon. Walang makapantay sa kapangyarihan ni Kristo. Jesus is our only Savior and Redeemer. At nasa kamay, ang good news ko ay nasa kamay yan sa lahat ng pari. Pasalamat din ako sa iyo, Padre, dahil sa iyo, yung natutunan ko, laking bagay sa akin na binigyan ako sa Panginoon ng pangalawang buhay na doon ko nalaman na kung talaga napakalaking kamalian ginawa ko sa buhay ko. Yun yung importante, pagbabago talaga. So, praise the Lord, Brad. Anya, kanin yung tanan. I hope you'll learn a lot of things sa specific experience and religious experience of Brother Jerry Duhay Lungsod from Manila, Valenzuela. So, 24 years na siya doon sa Manila na nagtatrabaho. And then, babalik na siya at makatrabaho na siya muli dahil ganado na. So, Brother Jerry, maraming salamat ha. Thank you, Father. At hanggang sa muli mga kapatid, Fighting Maria, tatak safety with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth, as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, to us in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. Fighting Maria, tatak safety with a humble heart. God bless, bro.